Ang sentro ng buhay dito sa Albay ay ang bulkang may perfect cone. Ako si Thomas Navarro, isang dispatcher ng ambulansya dito sa Legazpi City. Ngunit ngayong linggo, ang katahimikan sa bulkan ay nagbago. Natuklasan ni Governor Noel na nagtatayo ang SunWest Corporation ng isang matinding bakod, 2 kilometro ang haba, sa paligid ng perpektong cone ng natutulog na bulkan. Nangangamba akong marahil nagambala ng konstruksyon ang mga engkanto at lamang lupa sa paanan ng bulkan. Nagpalagay ang LGU ng CCTV sa lugar upang mabantayan ang galaw ng kontratista, ngunit tila may naaninag itong mga nilalang na di katulad natin. Sa gitna ng pamamasid, nakatanggap kami ng tawag galing sa isang kumbento malapit sa bulkan. Isa-isa na himatay ang mga madre sa Casa Betania. Sigaw ng boses sa kabilang dulo. Doon ko napagtantong ang puno at dulo nito ng bakod na pinapatayo ng SunWest. Hindi dapat inistorbo ni Zaldico yung bahay sa bahagi ng lupain na iyan, bunsod lamang ng kanyang kasakiman. Sa aking pagmamaneho, may nakikita akong aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno dulo ng kalsada. Hindi normal ang laki nito. Isang kapre, sabi ni Lola Maring. Lumipat sila dahil hindi naligtas sa kanilang tinitirhan. Ngunit saan na sila pupunta? Hindi man nakikita ng mga mata, pero ramdam ko ang pag-uumpugan ng kapangyarihan sa paligid. Isang lagim na unti-unting tumatakip sa kabukiran. May mga balitang hindi nalalathala sa mga pahayagan at social media. Sabi nila, mula nang ipatayo ang bakod, maraming punong endemic lamang sa Pilipinas ang pinutol. Mga punong kasing luma ng alaala. Anong mangyayari kapag ginulo mo ang bahay ng mga engkanto? Nakita ko mismo sa galaw ng mga manggagawa ng SunWest na tila hindi lang tao ang kanilang nararamdaman. May mga mata sa makapal na gubat na sumusubaybay sa sino mang mapadpad roon. Ang mga kapre na dati tahimik ay naglalakad na sa gabi. Mga yapak ng mga tikbalang na nagtatakbuhan ng walang direksyon. May isang babae sa kabilang linya na nagkwento tungkol sa kidlat na sumiklab sa gitna ng gubat. Ngunit walang ulan, walang hangin. Parang may galit na pumutok, sabi niya. Tinuntun ito ng aming team ngunit namatay ang makina ng aming sasakyan sa gitna ng gabi. Dito ko unang naramdaman ang isang hindi natural na pagyanig. Hindi lang basta-bastang volcanic activity. Umuugong ng mabagal ang 2 kilometrong bakod. Malalim ang sanhi. Para bang sumigaw ang lupa sa bulkan. Isang pagdadalamhati mula sa ilalim ng lupa. Kung sa usapan ng teknolohiya kontra sobrenatural, ang mananalo ay kababalaghan. Nagsisilabasan ang ilang lumilipad na anyo. Lumalabas sila sa mga siwang sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang kaharian. Ngunit ang nakikita lamang sa video ay pero puro static. Mayroong mga boses ngunit walang katawan. Itinatanggi ang lahat ng ito ng SunWest. Sambit ni Mang Andoy, isang residente ng Kagsawa, na magsisimula na silang maglaro sa lupain ng mga ninuno. Lumilipad na ang mga espiritu at lilipat sila ng tirahan. Guguluhin nila ang mga bayan at kapaligiran kung hindi ititigil ang pagtatayo ng bakod sa palibot ng bulkan. Pinili kong pumunta mismo sa hangganan ng bakod. Nararamdaman ko ang init sa hangin na tila isang apoy na puno ng paut, ngunit walang abo, na parang nakikipagtalo ang bundok laban sa bagong bakod. Ginising nito ang mga nilalang na dati tahimik lang. Lumalawak ang suliranin. Isa-isang binabangungot ang mga taong nakatira sa malapit sa bulkan, mga residenteng sawimpalad na tinatawag ng mga engkanto sa kanilang panaginip. Ang mga kapre, tikbalang, at mga engkanto ay umuusbong upang pasimulan ang isang mahabang lagim. Si Aling Biring,
Isa sa mga tagapag-ingat ng mga alamat ng Albay ay nagtatanong sa akin, bakit binakuran nila ang perpektong kono? Sinisira nila ang balanse ng lupa. Naalala niya ang kwento noong bata pa siya tungkol sa sinaunang kasunduan ng mga ninuno at mga engkanto. Ang buod nito ay ang pananatili ng respeto sa tirahan ng bawat isa. Sa bawat pagbuhos ng ulan, bawat palaspas ng hangin, ang mga nilalang sa kagubatan nagsusumamo. Kung hindi natin pakikinggan ang kanilang sigaw ay bubuwal ang katahimikan. At baka pati ang bulkan ay hindi na mapigilang pumutok sa galit. Mayroon mga bagong bakas na makikita sa kagubatan, mga tila panawagan. Sa pagdilim ng gabi, mayroong tibok ng puso galing sa lupa ang naririnig. Isang paalala, huwag gisingin ang galit ng kalikasan. Ang nagbabadyang galit ng bulkan ay isang pagpapaala sa atin. Ang lupain at kagubatan ay may buhay din at dapat respetuhin. Kung itutuloy ang pagbabakuran sa perpektong kono ng bulkan, lilisanan sila mula sa kagubatan ang mga lamang lupa, mga engkanto, kapre, tikbalang at lilipat sa mga bayan, sa syudad, sa ating mga tirahan. Ang galit ay magigising at hindi na magpapahinga.